Ayan, magandang umaga po sa atin lahat. Ang mensahe po ng kabuuan ng aming grupo ay as usual po, nung simula nung siya ay dinala sa Hague, ay tayo po ay patuloy na nakikilahok at nakikiisa sa mga panawagan ng mga motorcade na ang ating Tatay Digong ay tuluyan na makauwi. Kaya Tatay Digong, ang mensahe namin sa inyo, tayo kami naman, nandito lang po kami upang mananawagan lagi at nagdadasal sa iyong kalusugan na kayo po ay pauwi na po dito sa aming mahal na bayan. Kami at kabuuan ng aming grupo sa Duterte Rider Supporters ay nakikisa at patuloy na nagtitipon-tipon upang manawagan ng ating mahal na Tatay Digong ay pauwi na po dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. Sir, sa mga pumirma ko ng signature campaign para mapauwi si dating Pangulong Duterte, ano po ang inyong mensahe para sa kanila? Ayun, maraming salamat po sa mga unang-una, sa mga nag-initiate po ng ating kami naman na signature campaign sa Luzon, Visayas, Mindanao, sila Ate Joey, sila Placido, no? At kami din ay kasama ng mga vloggers din na naririto na kasama doon sa caravan ng kami naman signature at sa lahat ng mga pumirma doon po at nakiisa ng mga solid DDS po natin sa lahat ng kababayan nating may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikiisa, sa inyong pagpirma. Ang inyong bawat pirma ay mahalaga upang ang ating bansang Pilipinas ay maiahon nating muli mula sa lugmok na pagnanakaw ng ating mga nasa gobyerno, mula sa kahirapan ng ating mga kababayan ay sama-sama po muli tayo mga kababayan nagmamahal sa ating bansang Pilipinas upang mayangat po natin ulit ang ating kapakanan ng ating sambayan ng Pilipino. Sir, sa ano na lang ho, sa mga nagpadala kay dating Pangulong Duterte, baka po meron mo kayong mensahe para sa kanila. Sa mga tao naman na involved doon sa illegal na pagdukot sa ating mahal Pangulong Duterte, no? Sana magkaroon po kayo ng inyong kalinawan sa inyong pag-iisip. Sana magkaroon po kayo ng harmonious doon sa inyong pakikibaka sa araw-araw, no? Dahil yung guilt na dinadala po natin sa ating sarili ay minsan nagiging shadowing na ito sa bawat paglakad natin sa ating araw-araw na buhay, na kung saan alam nating bawal, alam nating illegal, pero dahil sa mga proteksyon, dahil sa mga koneksyon, at malay natin, baka dahil din sa impluensyahan ng pera ay kaya yung mga illegal ay ginagawang legal sa paningin ng iilan, no? Pero nananawagan ako na may pagkakataon pang magbago, may pagkakataon pang sumuporta sa tamang direksyon, sa tamang desisyon. Kaya kung sino man yung mga taong involved noon na dumukot sa aming mahal na Tatay Digong, ay sana magbalik loob kayo at makiisa na rin sa amin doon sa inyong pagkakamaling ginawa doon sa pagdukot sa ating mahal na Tatay Digong. At naway makiisa dito sa mga solid Duterte po na manawagan na rin na tuluyan po siyang makauwi dito sa bayan natin sa Pilipinas. At dito po siya litisin dahil si Tatay Digong ay isang lehitimong Filipino citizen at nararapat lamang na siya ay dito po areglohin kung ano man yung kaso na dapat na kakaharapin ng ating tatay. Sir, yung grupo ho ninyo, bakit hanggang ngayon ho ay napakasulit ang inyong suporta kay dating Pangulong Duterte? Ayun, isa lamang po. Dahil lamang po yan sa pagmamahal namin sa ating mahal na Tatay Digong. At alam naman po natin at hindi lang ang aming grupo, marami pong nagmamahal sa ating Tatay Digong. Dahil kitang-kita natin yung pamamalakad nila. At ang Davao ay isang ehemplo, isang produkto at resulta ng magandang pamamalakad sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Makikita natin ang isang politiko na maganda ang kanyang pamamalakad doon kung anong bayan siya, no? Yung mga tumatakbong ibang mga politiko dyan, silipin nyo kung ano ang bayan nila. Maganda ba yung pamamalakad dito? Maganda yung ba yung kanilang mga programa? Pag hindi maganda, ang salita pwedeng mapaganda, pero ang resulta hindi mo mababago. Kaya kami, mga bilang DRS ay subok na at kitang-kita natin ng ating mga mata kung ano yung pamamalakad sa bansang sa syudad na Davao. Kaya nararapat lang na dapat natin suportahan ang magandang governance at pamamalakad ng ating mahal na Tatay Digong. Gayon din sa mga galing sa Davao, katulad nila BP Sara at Congressman Pulong at iba pa na namamalakad sa Davao. Nagpapatuloy silang nagpapaganda, inaayos ang kanilang syudad. So ang kanilang syudad ay isang ehemplo na dapat sundin ng bawat syudad dito sa Pilipinas. Kaya po kami bilang DRS ay
wala po kaming tigil, wala po kaming humpay, tuloy-tuloy ang aming suporta, tuloy-tuloy ang aming solidong samahan tungo doon sa good governance ng mga Duterte. Ito lang. Sir, nagdeklara si VP Sara na siya tatakbo bilang Pangulo this coming 2028. Ano pong opinion po ninyo? Well, lahat naman tayo na mga nagmamahal sa ating VP Sara ay tuwang-tuwa sa maagang deklarasyon, no? At ito'y nakikitaan natin na magandang senyales ito na ang lahat ng mga Duterte or DDS ay makiisa. We will move as one in accordance with the guidance of our VP Sara. At maganda na rin yun na binigyan tayo ng senyales upang tayong lahat ng mga Duterte ay magkaisa upang iisa lang ang ating hakbanin. So maraming salamat sa iyo, mahal na VP Sara, sa iyong maagang pagdeklara doon sa iyong pagtakbo bilang presidente sa 2028. At kami po bilang DRS, Duterte Rider Supporters, ay nandito lang na habang buhay nakasuporta sa magandang pamamalakad ng mga bawat politikong tatakbo dito sa ating bayan. Dahil iisa lang po ang gusto ng mamamayang Pilipino, na maiangat natin ang ating bansa dahil sa pag-angat ng ating bansa, ang bawat mamamayang Pilipino ay umangat din ang ating buhay. Sinasabi na umuwi na si Pangulo, uuwi na yon kasi wala na yung bangag na presidente ng Pilipinas. Last na tanong, sir. Inspirational words para kay VP Sara. Inspirational words para kay VP Sara. VP Sara, mahal kong kababayan na taga Dabawinyo, ako ay Dabawinyo, yung kamag-anak ko, pero ako ay taga Cotabato City. Inspirasyon ko, huwag kang mag-alala. By Sara Duterte, ang Pilipino naniniwala sa katotohanan ay nasa iyo. Ang kalaban mo lang, yung mga adik at saka magnanakaw. So huwag kayong mag-alala, By Sara Duterte, pinoprotektahan ka ng Pilipino na naniniwala sa katotohanan. Ako, Bongbong Marcos loyalist, pero hindi ako sumusuporta sa isang adik, isang Marcos na mahinang leader. Doon ako susuporta sa totoong presidente nagtatanggol sa ating bansa na si dating Pangulong Roa Duterte at ang kanyang anak ay susuportahan natin dahil alam ko siya ang totoong Pilipino para sa ating bayang Pilipinas. Sir, paano pala kasi ng loob ng 18 Marines, sir? Bigyan natin ng lakas ng loob ng Marine natin. Lakas ng loob? Yes, yung Marine natin. Okay, tinatanong mo, lakas ng loob. Lahat ng naniniwala na Pilipino para sa katotohanan, handa ba tayong mamatay? Yes! Handa ba tayong mamatay? Yes! Mamatay tayong lahat para sa katotohanan, para magtagumpay ang katotohanan. Maraming salamat. Pagkakaisa, kailangan. Manalo tayo. Thank you. Kernel, thank you. Thank you, Kernel. Mga kasama, as we begin, I want to emphasize that today's discussion is not just about events unfolding on the ground. It is also about understanding the legal framework that governs them. We will explore the procedural steps, the rights of the parties involved, and the international context of the proceedings before the ICC. Alam mo, mga kasama, ang totoong sadya natin kung bakit natin ito ginagawa. Ang paglatag ng katotohanan sa lahat ng ating mga kababayan through this live podcast ng Kapihan sa PDP is not to create fake news. Our goal is to help our audience to see human and legal dimensions of these historic moments, guided by the first-hand experiences of our distinguished guests. Nakita naman ninyo, muli natin bigyan ng mainit na pag-welcome at palakpakan si ex or former Secretary Medjo Aldea. Palakpakan naman natin. Kasi siya talaga ngayon na magbibigay sa inyo ng totoo at kung ano ang naging pangyayari at kaganapan
yung uhaw na uhaw tayo kasi hindi natin makamtan yung totoong pangyayari eh. Kasi may pumapasok agad mga bayarang trolls eh. Bayad ba kayo? Wala naman po kaming pambayad. Wala po kaming pambayad. Salamat po sa inyo. At syempre, kung natatandaan nyo, that was last year, Hong Kong, March 10, 2025. Nandun po ako. Nakita ko po si tatay. To understand how everything unfolded, we need to go back to where it all began. March 10, 2025 in Hong Kong, just hours after former President Rodrigo Duterte met with the Filipino community there. Ang first question natin sana po ay isang katahimikan lang para madidinig natin lahat kasi ako din po gusto kong makinig. Is for Secretary Medjaldea, sir. Secretary Medjaldea and Chairman Delgra, pwede na rin. Can you walk us through what happened after former President Duterte's appearance before the Filipino community? What were your observation and concern at that moment? Yes, good morning everyone. I was there during the time. We had lunch. After lunch, we were told, I was informed that it was a scheduled audience with him, with the Filipino community, that by the group of Pastor Boloy, where he committed that he will give a short speech. Walang abnormalities. Everything was fine. We had lunch. We went to the stadium. Everyone was there. It was, kung maniniwala kayo, yung stadium punong-puno. Nagsalita siya as if normal lang, walang, sinabi lang niya na, ang sinabi lang niya handa akong humarap kung ano man ang mga consequences na pinagagagawa ko. Other than that, wala na siyang other political statements. Then, greet the Filipino community. As a matter of fact, pagkatapos nga ng speech niya, ay magugulat kayo, yung taong sumalubong sa kanya, paglabas ng gym, siguro mag-iisang kilometro na, punong-puno pa rin ng tao at tinabay, kinakawayan siya. Makita lang siya, masaya na sila. Everything was in order. Walang ine-expect na may mangyayaring malaki kinabukasan. So, next schedule namin was to have dinner, and during that dinner, we were informed na may nagkakagulo na nga daw sa Manila, may keso inaabangan na daw siya, may huhuli sa kanya pagdating niya. Yun lang ho. Sir, so wala po talagang, ang gusto ko lang po sanang follow-up question is that, meron po ba mga invitation that the event, susuban ko po yung hindi pong sinabi, Sec, meron po bang mga indikasyon that the events the next day would take such a dramatic turn? Wala mga indikasyon. Kung meron man, kung may warrant man, the normal thing to do was to post a ban, no? Yes. Go to the courts and then post a ban. We never expected na may ICC pala silang dala-dalang warrant na hindi naman nila maipakita nung pagdating namin sa aeroplano. Lahat, nasa cellphone lahat. Nandito sa wala. So, ganun no. Ganun ka-simple yung sitwasyon. Kasi po yung dating sa aming mga Pilipino, no, na parang may nagkanulo or meron ng traidor. But how did you and the former president prepare for what came next? Well, the night before when nakatanggap na nga ng informasyon na naghahanda silang arestuhin ng presidente, hindi namin alam kung
anong krimen ang kanyang nagawa except yung sedition na sinasabi, which is payable. Hindi naman namin na-expect yun sa ICC. Kasi sino ba naman mag-expect yun sa ICC? Wala namang investigasyon na nangyayari. Hindi naman siya napapagsabihan kung ano itong mga kaso itong na-file sa kanya. No? Baga sa at least may due process man lang na naibigay sa kanya bago na-implement yung warrant. Wala. So, sir, follow up. Were there conversation among your team about security or travel plans? Yes, we had the travel plan. Originally, he was supposed to leave at 2 o'clock in the afternoon, but sabi namin, you may want to consider una i-defer yung pagbalik, no? Pero hindi namin decision yun. Sabi niya, harapin ko to kung ano man ito. Yun ang kanya. Nasa kanya ang decision. Sinundan namin siya kung anong gusto niyang gawin. Napagbigyan niya kami nung sinabi niyang agahan natin ang alis natin. Instead of 2 o'clock in the afternoon, let's leave at around 5 o'clock so we will have enough time pagdating sa airport at pagdating sa Pilipinas. Punta ng korte, mag-post ng ban. That's it. No? Hindi naman namin akalain na isang batalyon na pala yung sasalubong sa amin na magbibigay ng warrant of arrest na galing sa sinasabi nilang galing sa ICC na hanggang ngayon hindi pa namin nakikita kung ano yung warrant of arrest na yun. So, talagang zero ang knowledge about yung arrestong gagawin sa Maynila, no? Any follow-up answer para po dun sa team? Because we know that pagdating po sa legal, one of the kasama po sa team is si Attorney Delgra. Attorney? I'd like to confirm na the original plan, because we were coordinating with the ES Bingbong, was that I was not part. First of all, I was not part of the group from Hong Kong. I was in Manila at the time. And the original schedule was for Mayor Rudy to arrive in the afternoon of that day. I was informed about that. And for me, to meet them at the airport to assist them for whatever eventualities that may come when they arrive. And yun na nga, may mga ugong-ugong that he might be arrested. I did, ES Bingbong mentioned about a possible sedition charge, which, if I may recall, dates back to the time of the proclamation rally in the Club Filipino, which he said something about, which some official took it adversely that a sedition charge may be filed. But nevertheless, I was not there. And nagulat na lang ako. That's the reason why I was in Barong, because in the morning, I had a hearing sa Muntinlupa. I did not expect that the plane would arrive in the morning. So anyway, we were able to arrive at the airport, pero hindi pa rin kami pinapapasok. Doon mismo sa aeroplano or makausap man lang ang dating Pangulo. When I arrived at the airport, sa dulo nung hallway na yan, na naghihintay silang makita rin ang dating Pangulo, si Senator Bongo, si Vic Rodriguez, si Secretary Bebot Bello, Bobet Torion was also there, and 3 of the former president's medical doctors. Para lang ma-examine siya kung sa kalusugan niya at that time. Just to give you a little context, based on what I got from his aide, pag mga long travels kasi, napapagod yung dating Pangulo, matanda na, 80 years old. But nevertheless, he went to Hong Kong, came back. But madaling mapagod pag mahaba yung biyahe, according to his aide. And that's the reason why the doctors were there also. Anyway, I asked when I arrived kung bakit wala at hindi sila pinapapasok. They also do not know. They were not informed the reason why they were not. I talked to one of the police officers. I insisted that I'm one of the counsels of Mayor Rudy, former president, and then I said that I'd like to talk to my client. My request was denied. And we don't know exactly what happened
or what was going on in the tube or in the plane because we were out there. We were not allowed to go in. So until finally, there were some rocos outside the terminal building, and then there were some movements outside, and then we realized that he was being brought to Villamor Air Base. And that was the time when I was able to join the former president inside Villamor Air Base. Let me add, during the time nasa tube, humihingi kami ng kopya ng warrant, complaints, wala silang maibigay. Alam po niyo, ang presidente na mismo nagsabi, ayoko nakaka-istorbo ko sa mga taong kasama ko sa aeroplano. Sumama na lang tayo at doon natin pag-usapan kung saan man yung itong mga bagay na to. Wala yung pinipersa, hindi siya nagkaroon. Kine-question lang niya yung mga karapatan niya, yung mga akusado. Asan yung basic lang ang tanong niya, asan ang warrant of arrest? Hindi nila mapakita. Pero siya na rin ang nagsabi na, sige, ayoko maka-istorbo dito sa publiko. May flight pa na aalis, sasakyan itong aeroplano na to, alis na tayo. Umalis kami. Punta na ng Villamor. Sir, naging mabilis yung pangyayari. Ay, Attorney Yvette, please. Oo. Yes, so doon pa lang mismo sa plane, tanong ko po ay, what were the very first words of those who went to the plane? What were the very first words spoken to our Ang president? hindi ko na masyado ma-recall because of the commotion. But parang may sinasabi sila, we are placing you under arrest because of a warrant. Oh, Yun ang nakikita ko, pero hindi ako nakaharap. Nasa likod ako sa dami ng sa tao. opo. Sabi ko, ang nagtanong yung wife ko, si Mrs. Medaldea, who's also a lawyer, Opo. asan yung warrant? Walang maipakita sa kanya. Kasimple lang naman, asan yung warrant? Nandito sa telepono. Huhulihin ka na lang, nasa telepono pa yung panguhuli sa'yo. Anong klaseng ano yun? And to think of that, kasama mo ang Undersecretary of Justice, ang Chief State Prosecutor, na who should have, at the very least, protected also the rights of an accused, who incidentally was the former President of the Republic of the Philippines. Konting respeto lang. Di po ba? Kaya nga, Kapeni, kaya nga po, itong special edition natin ng Kapihan, we want to walk through, itong audience natin, yung legal implications, yung context ng usaping legalidad, kasi po, Pilipino ang involved dito at ang kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. No? Yung nasabi ni Secretary Medjaldea, under Philippine conditions, at alam niyo po yan, ating mga kababayan, paulit-ulit to pinapaalala sa inyo na kung kayo ay aarestuhin, hanapin ninyo yung warrant of arrest. Bit-bit dapat yung papel na yan. Yun ang hinihinging simpleng bagay nila ni Attorney Medjaldea, yung Mrs. ni ES, nasaan yung warrant. Pati ho si dating presidente, bilang isang abogado at dating prosecutor. Subalit, yung simpleng request na yun, hindi nga na-produce nitong mga nag-aresto sa kanya. At sa bilang mga abogado, kaming tatlo po, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Dahil yun ang hinihingi ng isang akusado. Kapeni. Pwede maganda. Yeah, sure. Patungkol doon sa respeto at karapatan ng isang tao which is already placed under the custody of the law. I mentioned about the 3 doctors. Nung nakapasok po ako sa Villamor Air Base, andun na po yung grupo nila ni Mayor Rudy, kasama yung mga kasamahan niya galing sa Hong Kong. At nauna pa yung 3 doktor. And when I got into the room, the doctor was already physically examining the former president. And after a few minutes, the doctor approached me and she said, Attorney, kailangan siya dalhin sa hospital. May medical emergency. So I approached General Torre. Sabi ko, may medical emergency. He's already under your custody. If we can bring him to the hospital.
Kasi ang mismong doktor niya nagsabi na, ayaw ni General Torre. Saying namin, may doktor kami rito sa Villamor. So basically, that's what happened insofar as yung condition ng pasyente is concerned. So if you would notice, if you would recall, there were reports of a medical certificate na yung sugar level niya tumaas, and in the afternoon, he has to be administered a medical oxygen kasi humihina na nga yung kalagayan ng dating Pangulo. All throughout the day, when all these things were unfolding in our midst, and especially so na siya yung pinupuntarya ng mga pulis at that time. Attorney Delga, salamat po. In addition to that, they were insisting na basahan na kaagad siya ng kanyang rights. No? Constitutional rights. Ang sabi, I will read to you your rights. Well, I asked them simply, anong rights? Rights sa Pilipinas o rights sa ICC? Ang sagot sa akin, that's beyond my pay grade. Sabi ko, nandyan ang Undersecretary of Justice, nandyan ang Chief State Prosecutor, bakit hindi mo tanungin? Yun ang ating mga yun ang mga natatandaan ko. Kaya sa natatandaan ko, hindi siya nabasahan din ng kanyang karapatan. Sobra, no? Anyway, magmula po nung sa biyahe ni Pangulo, no, or the FPRRD sa Hong Kong, para po yung meet up with the OFWs, mga kababayan natin, no, ka-Yvette, napunta tayo doon sa pag-arrive niya sa Pilipinas na naging nakakagulat, nakakasindak yung nangyari doon. Gusto ko susugan lang po kay Secretary Medjaldea. Noong nangyari na nga po yan, yung arrival, yung pangaharas, at hindi pagkilala sa tamang proseso, nakaka-insulto to bilang abogado that alam naman natin na kailangan, sabi nga ni Attorney Yvette, na dapat may warrant. Pero hindi nila kinilala yung proseso eh. Secretary Medjaldea, what were your thoughts and emotion during this moment na talagang nakita ninyo? Tapos susugan ko na lang din para tuloy-tuloy po yung sagot ninyo. Tapos meron po bang mga moments that stood out as particularly tense or critical, Attorney? Alam mo, lahat ng panahon ng tense, very tense and critical. Kasi ang nakasalalay ang karapatan ng isang akusado. Lahat violate. No? From the basic right to counsel, no? The basic right to counsel. Ang presidente mismo ang kausap nung General Torre. I want to talk to my daughter. No? At the very least, nagtanong man lang sana siya sa Undersecretary of Justice or sa Chief State Prosecutor na gusto niyo makausap. Assuming na hindi niya alam yun, as a general, na right to counsel is the right of every Filipino under our Constitution. Beyond his pay grade daw. Attorney Delgra? I would like to confirm what the statement of ES Bingbong Bingaldea. At some point, I was able to personally talk to the USEC concerned, who at the time, I learned later, was actually the officer in charge of the Department of Justice because then Secretary Remulla was attending an international conference, ironically, on narcotics in Austria. Now, so he was there. I approached him. Sir, can you do something about what General Torre is doing to the former president? He's already violating the rights of the former president. So we are just, the words that he used was monitoring and supervising what the implementation of the warrant. Sabi ko, nakikita niyo naman, binaviolate na yung karapatan ng tao. Especially doon sa medical emergency, which I insisted earlier that time that I talked to him. And that's why I said I confirm dun sa sinabi ni ES Bingbong Bingaldea. At sinabi niya sa akin, it's beyond his pay grade. Hindi ko na lang sasabihin na sinagot ko sa kanya. But anyway, so I talked also separately to State Prosecutor Padulyon.
ganun din ang, similarly, ganun din ang sagot. They cannot do anything about what General Torre was doing on the ground in the Villamor Air Base. So, yun talagang plano since the start. That we came to know more or less early on during that long period, no? From, I think he was brought to Villamor sometime towards 11 o'clock in the morning, na ang plano talaga na hindi na makakalabas ang dating Pangulo except to forcibly bring him into the plane and bring him to The Hague. At ganun nga ang nangyari. Yes. Attorney, Ako, is, ano natin to, idagdag natin. Kung babalikan natin, no, balikan natin yung mga nangyari nung March 11. Is there anything you would have done differently that day, attorney? We were expecting actually that if there would be any charges, and we know the basic law, and I think that the Department of Justice know that also. No foreign judgment or order can be applied or applicable or executed for that matter within the Philippines unless you refer it to the local courts. And it's a local court who will decide on the matter. Even on as basic as civil rights like foreign divorce, you cannot execute that here in the Philippines. It has to pass through the court who will affirm this foreign judgment. The same thing also with foreign orders. It will have to be referred to, and that's also in the law, no? Insofar as referral to a competent judicial authority. Obviously, the definition of a competent judicial authority was stretched out too long, too thinly, to say na pwede na rin pala yung, if I got this explanation during the Senate investigation, if I got it correctly, pwede na rin pala mag-determine yung the Department of Justice as the competent judicial authority referred to in the law. So yun ang malaking problema natin yan. Yes. So kanina from Hong Kong, tapos pag-arrive ni FPRIT, ngayon naman pumunta tayo yung sa flight na to The Hague. From Villamor Air Base, the journey continued aboard the plane to The Hague. A moment few outside the entourage could witness. Nakikita po yan ng maraming tao ang sumubaybay. Ang daming umiiyak dahil alam nila marami pong nasagasaang karapatang pangtao. And kung kaya nilang gawin ito, siguro naisip ng tao na sumisigaw sila, dati nating presidente yan. Kung sa dating presidente nangyari to, nagawa nila to, paano pa kami kaya mga simpleng mamamayang Pilipino? And that's one of the cry ng mga Pilipino na bakit nangyari to. So, moving forward, Secretary Majaldea, what happened during the flight? Kayo po kasi yung kasama. Kitang-kita natin to. How did former President Duterte respond to the situation? And what was your role while accompanying him? Kasi kita po namin lahat, kami po na mga talagang sumubaybay dahil nakita namin talaga yung sobrang harassment na nangyari sa inyo. Nakita namin yung itsura ni PRRD na he looks sick but kalmado eh. Ayaw niyang bigyan ng problema yung makakakitang mga Pilipino. Hanggang sa ganong sitwasyon, nakita natin yung pagiging restraint niya. Kasi he is avoiding trouble. If you remember, mga kababayan, mga ka-vloggers, nakita ninyo na nagkakaroon sila ng parang palitan ng salita at pagkilala sa tamang proseso at batas, nakita ninyo ang Pangulo kung paano siya mag-deliver ng salita. Sinabi niya, antayin ko ang anak ko. Gusto ko makausap ang anak ko. Huwag kayong ganyan. May masasaktan, tapos narinig pa natin na tanggalin niyo yung bata. May babae dito. Hindi niya inisip yung sarili niya. And that time, he is so sick. Kitang-kita, pero makita mo yung kalmadong mukha. Wala ka makikita. Malamya ang boses, pero kontrolado. Kaya makita mo talaga, last nakita mo, nandoon pa rin yung leadership niya.
yung kakaibang leadership kung bakit mahal siya ng mga Pilipino. And now, bigyan natin ng pagkakataong makapagsalita kasi siya po yung kasama eh. Siya po talaga yung saksi sa lahat ng nangyari. Tayo po, sumusubaybay lang tayo kung ano ibabato sa ating informasyon that time kasi news blackout eh. So please, Attorney Medjaldea, Sec, please, inform us. Si Atty. Delgra Munudlay. Attorney Delgra, please. Dagdag ko lang kasi I was asking if yung 11-minute video that I took inside Villamor was shown earlier. So I'd like to give context to that. Gaano niyo po ba? Pwede po paki-roll natin. I think bago po magsalita si Attorney Delgra, can we watch para sa pag-flashback lang natin ng mga nangyayari? Para mas madali nating susugan. Okay, please play. That Sir, ano ito? ayan, that video, Ang kaso dito. I made sure to take a video of the former president so that we would know Ano ito? his state of mind at that time. Where was this taken? I did not interrupt him except at some point when he said na Ako sa iyo. he thought that it was sedition that he was being charged of. Sabi ko, kidnapping and you will be brought to the Hague. So, alam niya yung nangyayari. It's not a problem. Possible dream. Okay naman po. Yung ano lang siguro, yung audio lang. You can continue with the Continue with the video pero walang audio para na walk through tayo dyan ni Attorney Delgra. Ang kaso dito. Sir, ano mo sila? Okay. Ito, Dahil nga, may barrier. Pero kung sasawa ako sa iyo, huwag kang Pero i-play yung video. Wala lang yung sunod. so as you can see, I was playing that video so that I would be able to capture in the raw the state of mind of the former president. And as you can see, he was very well made aware of what was happening, except that at some point in that video, akala niya sedition yung isa-charge sa kanya. And I think somebody also said that it's kidnapping and that you'll be brought to the Hague. Ang reaction niya, that's kidnapping. Alam niya rin yung batas niya. At sinabi niya na wala na pong jurisdiction ng ICC. His words, not mine, not E.S. Medjaldea, not Attorney Kaufman. His words, wala na pong jurisdiction ang ICC. So ibig sabihin, alam niya yung batas niya. And he lectured on kung bakit wala ng jurisdiction. Umalis na tayo, yung investigation and everything else, na wala na pong jurisdiction yung ICC. So yun po ang the reason why I have to capture that is, first of all, I want to know and capture the state of mind of our client. Kung alam ba niya yung nangyayari at that time sa Villamor Airways. Alam niya. And perhaps that is the last video of him making his legal position on the matter. Na kidnapping yung nangyayari. Pangalawa, walang jurisdiction ang ICC for him to be brought there. So yun po ang klaro doon sa video na yan. As much as possible, I don't want to interrupt him during that entire scene para kuhang-kuha talaga ano ang gusto niyang sabihin sa buong mundo as regards that. At sinasabihan niya si